Song number 247, All the Way My Savior Leads Me. All the way my Savior leads me, sing. All the way my Savior leads me, what have I to ask beside? His tender mercy, who through life has been my guide. Heavenly peace, divinest comfort, dear by faith in Him to dwell. For I know whate'er befall me, Jesus doeth all things well. For I know whate'er befall me, Jesus doeth all things well. All the way my Savior leads me, cheers each winding path I tread, gives me grace for every trial, feeds me with the living bread. Though my weary steps may falter, and my soul athirst may be, gushing from the rock before me, lo, a spring of joy I see. The rock before me, lo, a spring of joy I see. Last stanza. All the way my Savior leads me, oh, the fullness of His love, perfect rest to me is promised in my Father's house above. When my spirit clothed immortal wings its flight to realms of days, this my song through endless ages, Jesus led me all the way. This my song through endless ages, Jesus led me all the way. Amen. Pagpalain ang mensahe ng mga awitin sa ating mga puso sa pagpapahayag ng mensahe ng banal ng ating Panginoon Diyos. Tawagin po muli natin ang ating minamahal na kapatid, si Pastor Norman Millares. Magandang hapon sa ating lahat. Muli po nating buksan ang ating pong mga Bible sa Proverbs chapter 1. Proverbs chapter 1. Ating pong basahin ang talatang 5. Proverbs chapter 1 verse 5. Narito ang sinasabi ng banal na kasulatan. A wise man will hear and will increase learning, and a man of understanding shall attain unto wise counsels. The biblical portrait of a wise man. Yan ang pamagat ng ating pong pag-aaralan ngayong pong hapon. Tayo po ay dumulog muli sa Diyos sa panalangin, tayo magsilod. Panginoon naming Diyos na mabiyaya, pagpala, banal, kataas-tasan. Salamat kami muli niyong tinipon upang mag-andog ng papuri, pasalamat, mag-alay ng aming mga sarili at mga kaloob. Dalangin namin kami yung pagpalain. Sa pagtuloy namin ng mga salita, bigyan niyo kami ng kaliwanagan
Maunawa namin ang mahalaga niyong mensahe sa amin. Turuan niyo kami, Panginoong Diyos, maliwanagan nawa ang aming mga kaisipan, malaman namin ang iyong kalooban, lagay niyo sa aming puso ang takot sa inyo, upang kami po'y laging susunod sa inyo, at lalayo naman sa kasamaan. Turuan niyo kami, Panginoong Diyos, at naway matuto kami sa pamagitan ng iyong mga aral. Sa banal na pangalan ng Panginoong Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Si Solomon, na anak ni David, siya po ang author at writer ng Book of Proverbs. At yan ay mababasa natin sa talatang 1. The Proverbs of Solomon. Sinong Solomon? The son of David. Sino si David? The king of Israel. Kaya napakaliwanag kung sino ang sumulat ng Proverbs. Ngayon, ayon po sa 1 Kings chapter 4, verse 32, si Solomon ay nakagawa ng 3,000 Proverbs. 3,000 Proverbs. Pero dito, itong Book of Proverbs, wala pang 1,000 to eh. Sa mga tuwid, hindi lahat na isulat. Kulang pa ito eh. Ito ay kulang-kulang 1,000 lang. Kung bibilangin lahat po yan. Now, ang Book of Proverbs ay puno ng mga contrasting principles at comparison o paghahambing. For example, good versus evil, righteousness versus unrighteousness, or righteousness versus wickedness, just versus unjust. Pero dito, magfo-focus tayo sa contrast or comparison ng wisdom versus foolishness. Or wisdom or wise versus foolish. Si Solomon ay nagpo-promote ng wisdom. Kanyang binigyan diin ang kahalagahan ng wisdom. At dapat natin siya pakinggan sapagkat siya ay taong binigyan ng katalinuhan ng Diyos. Nung si Solomon ay hinirang na maging hari, isang bagay lang hiniling niya sa Diyos. At yan ay katalinuhan or karunungan. Tingnan natin yung 1 Kings chapter 4. At dito mababasa natin na si Solomon ay binigyan nga ng katalinuhan o karunungan ng Diyos. Sa talatang 29 ng 1 Kings chapter 4, sabi rito, at binigyan ng Diyos si Solomon ng karunungan. Kaya ang karunungan, galing yan sa Diyos. Bigay yan ng Diyos. Alam ni Solomon yan. In chapter 2, verse 6, ang Diyos ay nagkakaloob ng karunungan. Mamaya, titingnan natin at babasahin natin yan. So dito maliwanag na binigyan ng Diyos si Solomon ng karunungan ayon sa kanyang request o kahilingan. Sapagkat nakita ni Solomon ang kanyang napakalaking responsibilidad bilang magiging hari ng Israel. Nais niya na pamahalaanan at pamunuan at pangasiwaan ang sambayanang Israel nang mayroon pong katalinuhan. So doon nakita ni Solomon yung kahalagahan ng katalinuhan sapagkat naniniwala siya na hindi niya mapapangasiwaan ng maayos bilang hari ang Israel kung wala siyang karunungan. Dahil sa napakaganda ng kanyang kahilingan, ipinagkaloob ng Diyos. Yun ang kalooban ng Diyos. Kaya nabasa natin, binigyan ng Diyos si Solomon ng karunungan. At hindi lang basta binigyan siya ng karunungan. Ang sabi nito, di kawasang katalinuhan at kaluwagan ng puso, gaya ng buhanging nasa tabi ng dagat. Kaya ang naging resulta, yung karunungan na ibinigay ng Diyos kay Solomon ay higit kaysa sa karunungan ng mga tao na may karunungan upanta sa panahon niya. Ang sabi sa verse 30, at ang karunungan ni Solomon ay mahigit kaysa sa karunungan
ng lahat na anak ng silanganan at kay sa buong karunungan ng Egypt. Sa mga tweet, si Solomon ang pantas ng mga pantas. Siya ang pinakapantas sa lahat ng mga pantas. Kinahihigitan niya pagdating sa katalinuhan ang lahat ng sino mang may katalinuhan. Walang makamatch sa kanya. Mataas ang katalinuhang ibinigay sa kanya ng Diyos. Verse 31, sapagkat lalong pantas kaysa sa lahat ng mga tao. At binanggit kung sino-sino ho yun. Kaysa kay Etan na Esrahita, siguro nung time na yon si Etan, sa panahon ni Solomon, pantas din siyang itinuturing ng kanyang mga kababayan, pero walang sinabi yung katalinuhan ni Etan kumpara sa katalinuhan ni Solomon. Ganon din kay Eman, at kay Kalkol, at kay Darda, na mga anak ni Mahol, at ang kanyang kabantugan ay lumipana sa lahat ng mga bansa sa palibot. Dahil sa katalinuhang taglay ni Solomon, naging sikat siya. Nakilala siya sa lahat ng mga bansa sa palibot. At isa sa mga ipinamalas niyang katalinuhan ay yung paggawa niya ng libu-libong kawikaan. Proverbs, verse 32. At siya'y nagsalita ng 3,000 kawikaan. At ang kanyang mga awit ay 1,005. Songwriter din pala si Solomon. Hindi lang siya poet, kundi songwriter din si Solomon. Matalino talagang tao. Verse 33, at siya'y nagsalita ng tungkol sa mga punong kahoy bilang kapahayagan o demonstrasyon ng kanyang talino mula sa sedro na nasa Libano hanggang sa isopo na sumisibol sa pader. Siya'y nagsalita rin ng tungkol sa mga hayop at sa mga ibon at sa nagsisiusad at sa mga isda. Last verse. At naparoon dahil sa katalinuhan niya ang mga taong mula sa lahat na bayan. Para ano? Para marinig. Upang marinig ang karunungan ni Solomon na mula sa lahat na hari sa lupa na nakabalita ng kanyang karunungan. Siguro, karamihan sa kanila curious. At gusto nilang malaman anong klaseng katalinuhan na mayroon itong si Solomon na ibinigay sa kanya ng Diyos. Ganito rin ang naging kapahayagan o description sa chapter 10 ng the same book of 1 Kings, chapter 10 in verse number 24. Sabi, at hinanap ng buong lupa ang harapan ni Solomon upang makinig ng kanyang karunungan na inilagay ng Diyos sa kanyang puso. Kaya itong karunungan o katalinuhang tinaglay ni Solomon, hindi yan galing sa kanya. Hindi po yan ang galing sa libro o anumang pag-aaral na ginawa ni Solomon. Galing po yan direkta mula sa Diyos. At inilagay ng Diyos yan sa puso ni Solomon. Kaya ang Diyos ang pinanggagalingan ng totoong katalinuhan. Siya ang pinagmumulan yan. At dahil dyan, si Solomon na matalinong tao ay kanyang inilarawan kung ano o sino ang taong matalino. Sino ba ang taong matalino? Balik tayo sa ating teksto, Proverbs chapter 1. May ilang mga katangian na atin pong hinugot mula sa aklat ng kawikaan na mismong ipinagkaloob o ibinigay ni Solomon bilang paglalarawan kung ano o sino ang taong matalino. Meron tayong mga 4 o 5. Marami yan pero tunghayan natin itong mga 5 katangian. Unang-una, ito ang biblical portrait of a wise man. Who is a wise man according to our text? Look at in verse number 5. It says there, a wise man will hear and will increase learning, and a man of understanding shall attain unto wise counsel. Masdan kung paano inilarawan ni Solomon
ang taong pantas o taong matalino. Basahin ko po sa Tagalog. Sabi po ni Solomon sa Tagalog ganito, upang chapter 1 verse 7 o 5. A wise man will hear. Sa Tagalog ganito, upang marinig ng pantas at lumago sa ikatututo at upang tamuhin ng taong may unawa ang magagaling na payo. The first characteristic ng taong pantas, a wise man is always open to learning. Pansin niyo sabi, a wise man will hear. A wise man will hear. Or a wise man listens. He will listen. Kahit siya matalino na, kahit na siya'y pantas, nakikinig. Itong taong pantas, wala siyang attitude na egotistical spirit na nagsasabing, alam ko na yan. O kaya, wag mo akong turuan. Alam ko na yan. O kaya, hindi mo ako kailangang turuan. Kasi alam ko na yan. Ang tao palang pantas, hindi nagsasabi ng ganun. Damuryata ang tao nagsasabi ng ganun na alam ko na yan, wag mo akong tuturuan. Hindi ko na kailangang makinig kasi alam ko na yan. Hindi pala taong matalino yon. Nakita nyo? Taliwas sa popular, ngunit maling konsepto ng mundo, ang isang taong matalino o matalinong tao ay hindi po isang tao na nakakaalam ng lahat. Ngunit isang taong handa pa rin at sabik pa rin makinig para matuto ng higit pa. Pagkatapos ay inaapat o ina-apply ang kanyang natutunan. Yun po yung taong pantas. Kaya ang resulta, he will increase learning. You see, paano mag-increase, paano madagdagan ang kaalaman sa pamagitan ng pakikinig? Nadadagdagan ang kaalaman. Kapag ka ang kaalaman ay nadadagdagan, lalong nagiging pantas. At ang kaalaman ay nadadagdagan sa pamamagitan ng pakikinig. Of course, what else can we expect kundi he will increase learning? You see? Kaya ang taong pantas, turuan mo makikinig. At pagka nakinig siya, lalong tatalino. Bigyan mo ng aral, bigyan mo ng katuruan, turuan mo ang taong pantas, makikinig siya. Proverbs chapter 9 verse 9, basahin natin. Proverbs chapter 9 verse 9. Turuan mo ang pantas. Sabihin ng taong pantas, ayon sa libutan, hoy, wag mo kong turuan. Hindi ganun pala ang taong pantas. Sa Biblia, ang taong pantas natuturuan. Pag tinuruan mo ang pantas, at siya'y magiging lalong pantas pa. You see? Nakita natin kung ano ang biblical portrait ng wise man ayon sa Biblia, ayon sa pamantayan ng Diyos. Ang tao palang pantas, natuturuan. Pag tinuruan mo ang taong pantas, siya'y magiging lalong pantas pa. Iyong turuan ang matuwid, isang tawag din sa taong pantas. Ibang tawag. Synonymous. Pantas at matuwid. Ang matuwid ay pantas. At siya'y lalago sa pagkatuto. Nakita niyo? Napaka-malayo, kabaliktaran sa konsepto ng katalinuhan ng sanlibutan. Sa sanlibutan ito, yung mga tao matatalino, hindi na marunong makinig. Kasi matalino na raw sila Marami na raw silang nalalaman Kaya hindi na nila kailangang makinig. Baliktad Sa Diyos, ang taong pantas, nakikinig. Pag tinuruan mo, tatanggapin ang turo, lalo na kung tama yung turo. At maganda ang turo, mabuti ang turo, tatanggapin niya. Pakikinggan niya at gagawin niya. Yan.
Teach a just man. Kaya ang taong pantas, teachable. A wise man is a teachable person. Bigyan mo ng instruction, pakikinggan niya. At gagawin niya. So nakita natin, ang isang wise man ay natuturuan at tumatanggap ng turo. Basahin naman natin ang chapter 8, verse 33 ng Proverbs, the same book, 8:33. Sabi rito, hear instruction and be wise. Kung gusto mo maging matalino, you listen. Hear instruction, and then the Bible says, you will be wise. Huwag mong sarahan ang tenga mo. Makinig ka, and you will be wise. And refuse it not. Huwag mong tatanggihan. Yun, ang taong pantas. Talagang pantas siya kasi alam niya makikinabang siya dun sa turo, sa aral, sa payo, sa utos. Dahil alam niya tama, alam niya mabuti yon, alam niya na yun ang nararapat. Kaya bukas ang kanyang mga tainga, makikinig siya at gagawin niya. Yun ang taong pantas. Mga kinig kayo ng turo at kayo'y magpakapantas. At huwag ninyong tanggihan. So bakit makikinig? For what reason? For what purpose? Not just simply to be wise, but to lay up knowledge. Upang makakalap ng kaalaman. Sapagkat yan ang isa sa mga katangian ng taong pantas, nangangalap ng kaalaman. Chapter 10, verse 4 ng Proverbs pa rin. Chapter 10, verse 4. Sabi rito, 10:4. Siya'y nagiging, anong sabi natin? Proverbs 10:4. Okay? Tama ba ako? 14, Ayan, 14. Wise men lay up knowledge, but the mouth, in contrast, kabaliktaran ng wise, foolish. But the mouth of the foolish is near destruction. Tagalog, ang mga pantas ay nag-iimbak ng kaalaman. Kaya nakikinig. Yung palang purpose, kaya pala siya nakikinig kasi gusto niya mag-imbak pa ng kaalaman. At pag dumadami ng kanyang kaalaman, edi tumatalino. Lalo na kung i-apply niya yung kanyang nalalaman. Diba? Yeah. Next, balik tayo sa ating teksto. A wise man will hear, and a man of understanding. Another term for a wise man. A man of understanding. What? Shall attain. Meaning will get, will acquire, will adhere unto wise counsels. Ang taong may kaunawaan, makikinig yan sa mga payo. Yan. Ang taong may unawa ay makikinig or tatamuhin ang magagaling na payo. Siyempre naman, kung magagaling ang payo wag lang yung mga payong walang kwenta, mga payong walang katuturan, mga puro kabulustugang payo. Dapat yun, itakwil yun at huwag pakikinggan. Pero kung ang payo yung magagaling na payo, dapat pakinggan. Magaling So, basta wise counsel, dapat mag-a-attain ang isang wise man. Ang isang wise man mag-a-attain unto wise counsel. Makikinig siya sa magagaling na payo. Gaya ng sinabi din sa 12:15 ng Kawikaan, 12:15, ang lakad ng mangmang ay matuwid sa kanyang sariling mga mata. Yan ang mangmang in kontra sa wise. Nagpapakapantas siya sa sarili niyang mga mata. Ngunit siyang pantas ay nakikinig sa payo.
Kaya pala, no, pagka ang isang tao hindi nakikinig sa payo, hindi pantas yun, hangal yun. Hangal. Kaya dapat makikinig sa payo, lalo na kung magagaling na payo. Ganito pa ang sabi sa chapter 19, verse 20. 19:20. Makinig ka ng payo. Yan. Utos yan, ha? Makinig ka ng payo at tumanggap ka ng turo. Para ano? Upang ikaw ay maging pantas sa iyong huling wakas. Kita niyo? Yan ang benepisyo pag ang isang tao, lalo na kayong mga kabataan, ay nakikinig ng payo at tumatanggap ng turo. You see? Hindi ko matalino na, hindi na makikinig ng payo, hindi na tatanggap ng turo kasi matalino na raw siya. Mali, hindi ganun ang katalinuhan sa Bible. Baliktad pala, no? Sa Biblia pala, kung sino yung matalino, siya yung nakikinig ng payo at tumatanggap ng turo. Pakikinggan niya yan lahat. Basta maganda ang turo, tama ang aral, mahusay ang payo, magaling ang payo, pakikinggan yan. Yun ang taong pantas. Bagamay ang Diyos ay nagbibigay ng karunungan, gaya ng nakita natin kay Solomon. Basahin nga natin yung Proverbs 2:6. Basahin na natin yun. Proverbs 2:6. Bilang patunay na saan ang gagaling ang katalinuhan, galing sa Diyos, bigay ng Diyos yan. Sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan. Kaya nga si Solomon binigyan ng karunungan at inilagay ng Panginoon yung karunungan sa puso ni Solomon. Sa kanyang bibig nang gagaling ang kaalaman at kaunawan. Ngayon, bagaman ang Diyos ay nagbibigay ng karunungan, pero sa papaano niya ito ginagawa? Ano yun? Basta na lang dadapo sa iyo. Ano yun? Basta na lang katulad kay Solomon, pumasok sa puso. Hindi. May kaparaanan ng Diyos. Ano yun? Nabasa natin, hear, receive, instruction, and you will be wise. Oo nga, ang Diyos nagbibigay ng karunungan, pero may kaparaanan siya. You have to listen. You have to hear. Makinig ka sa payo at tanggapin mo ang turo. Magiging pantas ka. May kaparaanan ng Diyos. Kaya, tingnan nyo, kapag in-apply natin ito sa mga anak, kayong mga anak, sabi ng Biblia, a wise man, a wise son, heareth his father's instruction. Sino ang pantas na anak? Sino ang anak na taglay ang katalinuhan? Yung nakikinig sa instruction o turo ng kanyang tatay. Basahin natin, 13:1 ng Proverbs. 13:1 ng Proverbs. So ngayon, na-apply na natin. Sino ang mga anak na pantas? Sino ang mga anak na matatalino? Ay yung nakikinig sa mga magulang. 13:1. Dinidinig ng pantas na anak. Anong klaseng anak? Pantas. Sino ang pantas na anak? Dumirinig ng turo. Dinidinig ng pantas na anak ang turo, ang aral, ang instruction ng kanyang ama. Pero yung hindi dumidinig, ngunit hindi dinidinig ng magduduhagi ang saway. Yung magduduhagi, yan yung scornful. Yan yung mahilig, mangantyaw, manlait, manghamak. O kaya ay pinagtatawanan ang turo, payo, aral na ibinibigay ng mga magulang. So, anong pantas? Nakikinig. Tumatanggap ng turo ng aral. Gaya ng nararapat. At may magandang dahilan para gawin ito. Gusto niya kasi at sinasang-ayunan niya ito kasi nga yun ang tama, yun ang mabuti, yun ang nakalulugod at siya'y nalulugod kaya niya pinakikinggan at tinatanggap. Nalulugod siya sa mga turo, aral, payo, mga utos.
nasisiyahan siya. Ngayon, yung batang mangmang, yung anak na mangmang, hindi siya nasisiyahan. Nabibisit siya. So, itinuturo sa kanya ng kanyang mga magulang. Pero yung taong pantas, yung anak na pantas, nakikita niya na ito ay para sa kanyang kapakinabangan. At ito ay para sa kanyang advantage. Yes, tinatanggap niya ito at kumikilos nang naayon sa turo, payo, at aral. Na nagpapakita sa kanya na ito ay simbolo o palatandaan ng katalinuhan. At ito po ang paraan upang maging mas matalino at mas matalino pa. Ngayon, ano ang kabaliktaran? Ang flip side naman, o ang side B naman, ano ang anak na hangal? Ano ang anak na mangmang? Ay yung scorner, hindi nakikinig sa saway. Yung mangduduhagi. Yung pinagtatawanan, nilalait, hinahamak yung aral, turo, payo ng mga magulang. Ang tawag ng Biblia sa ganyang anak, hangal. Foolish son, foolish daughter, foolish children. Chapter 15 verse 5, basahin natin. Chapter 15 verse 5. Hinahamak ng mangmang ang saway ng kanyang ama. Yan ang kabaliktaran. Ang wise son, nakikinig sa turo ng ama. Ang foolish son, hinahamak ang saway ng kanyang ama. Ngunit siyang nagpapakundangan ng saway ay gumagawa ng may kabaitan. Nakita natin ano? So we see, a wise man listens to instructions. A wise man is open to counsels and applies them. Not only listen, not only hears, but applies them. Dahil dito, lumalago siya sa kaalaman at kaunawaan. Mas lalo siyang nagiging matalino. Nakita natin? So, a wise man, unang portrait or characteristic ng wise man, a wise man is always open to learning. Kahit sino pa yan, ang magturo, basta tama, itinuturo tama. See? Kahit hindi, lalo na sa pagdating sa relihiyon, kahit hindi natin kapanalig, kahit hindi natin katulad, Baptist, basta tama yung tinuturo, pakinggan natin. Pero kung mali na tinuturo, wag na natin pakinggan yun, mali yun eh. Pumulot tayo ng tama, pumulot tayo dito ng tama, pumulot tayo dito ng kabutihan, o di nadagdagan na ang iyong kaalaman at kabutihan. So open siya, nakikinig. So yung palang tao matalino, nakikinig. Open siya sa katuruan at payo. Pangalawang katangian ng wise man, a wise man receives commandments. Ang taong pantas tumatanggap ng mga utos. Basahin natin, chapter 10, verse 5. Chapter 10, verse 5. Siyang nagtitipon sa taginit ay pantas na anak. Chapter 10, verse 8. 5 ang binasa ko, siyang nagtitipon sa taginit ay pantas na anak. Isang katangian ng pantas, masipag. Pero dito tayo sa verse 8. Ang pantas sa puso ay tatanggap ng mga utos. Ayun. Yun yung verse natin na hinahanap. Ngunit ang madaldal na musmos ay mabubuwal. The wise in heart will receive commandments. Ito ang karangalan at kaligayahan ng masunurin. Ang pantas masunurin. Tumatanggap siya ng mga utos. Kukunin niya ito bilang isang pribilehiyo. At hindi ito isang kabuhisitan.
Gaya ng ginagawa ng karamihan sa mga anak, pag inuutusan, ano ba naman kayo? Puro kayo utos. Puro utos, puro utos, puro utos. Nagre-reklamo, hindi pa nga gumagawa, reklamo na agad. Sa Biblia, ang anak na pantas, tumatanggap ng mga utos. Para sa kanya, ito'y pribilehiyo. At kanyang tinatanggap ito bilang isang pabor. Na sabihin sa kanya kung ano ang kanyang gagawin, karangalan at pribilehiyo sa kanya na malaman niya kung ano ang kanyang tungkulin, at kaligayahan niya na siya'y napaalalahanan tungkol sa kanyang tungkulin. Yan ang taong pantas. Ikinaliligaya niya na siya'y utusan kasi nga pribilehiyo na malaman niya kung anong dapat niyang gawin. Di ba? Alam niya kung anong kanyang tungkulin. At nasisiyan siya at nagpapasalamat siya na pinalalahanan siya tungkol sa kung ano ang kanyang tungkulin. At yan ang kanyang karunungan. Yan ang kanyang katalinuhan. So, ang mga matatalinong tao, yung mga may katalinuhan sa puso, sila yung mga matalino sa puso na madaling umunawa. At yaong mga yumuyuko, nagpapasakop, sumusunod, yan ay tatayo at matatatag. Yan ang mga uunlad. Bakit? Sapagkat sila ay napapayuhan ng mabuti. Uunlad yan. Gaya ng sinabi sa Psalms, tingnan naman natin yung tatay ni Solomon, si David, na may karunungan din, na may katalinuhan din. Sa Psalm 111, Psalm 111, yan. Sa verse 10, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Kaya ang takot sa Panginoon, yan ang pundasyon ng karunungan. Diyan lahat ng gagaling. Merong takot sa Panginoon. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Tingnan niyo ang kasunod. May mabuting pagkaunawa. Sino? Ang lahat na nagsisisunod ng kanyang mga utos. Ang kanyang kapurihan ay nananatili magpakailanman. Nakita natin, ang taong sumusunod sa utos o mga utos, may mabuting pagkaunawa. Ano ibig sabihin? Kasi naintindihan niya na yung utos tama. At pag ginawa niya yung utos, makikinabang siya. Alam niya na ito'y para sa kanyang kapakanan at kabutihan. Kaya yung taong ganon may mabuting unawa o pagkaunawa. So yan ang pangalawa. A wise man receives commandments, utos. Baliktad yung huwag mo ko utusan. Alam ko na yan. Baliktad, hindi ganon ang taong pantas. Ang taong pantas tumatanggap ng mga utos. Pangatlong katangian ng taong pantas ay, ayun, nabasa natin, may takot sa Panginoon. A wise man fears the Lord. Ganon din ang sabi sa chapter 9, verse 10 ng Proverbs. Balik tayo sa Proverbs, sa chapter 9, verse 10. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. May takot sa Panginoon. Ang pagkatakot sa Panginoon pasimula ng karunungan at ang pagkakilala sa banal ay kaunawaan. Pag ang tao may takot sa Panginoon, susunod yan sa anumang sabihin ng Panginoon. Kasi may takot siya sa Panginoon. Meron siyang, yung takot na yun, hindi yung takot na parang takot sa isang multo o aswang. Hindi. Takot na may respeto at mataas na paggalang. Kaya sumusunod. May respect, may mataas na respeto at paggalang sa Diyos at namumuhi o nasusuklam sa kasalanan.
Yan ang ibig sabihin ng the fear of the Lord. Ngayon, ang isang tao may takot sa Panginoon, lumalayo yan, umiiwas yan sa kasamaan. 14:16 ang Proverbs. Paano malalaman ng tao may takot sa Panginoon? Ito, 14. Chapter 14, verse 16. Ang pantas ay natatakot sa Panginoon at humihiwalay sa kasamaan. Nakita niya? Pag ang tao pala may takot sa Panginoon, humihiwalay sa kasamaan. Hindi humihiwalay sa Panginoon, ha? Yung tao walang takot sa Panginoon, ang hinihiwalayan, Panginoon, lumalayo sa Diyos. Wala ang takot sa Diyos, eh. Siguro, hindi siya niiwala na may Diyos. Wala siyang pakialam. Kahit na mali kanyang ginagawa, parang saan man siya hindi, wala siyang pakialam. Kasi nga, hindi siya niwala may Diyos. Hindi siya natatakot sa Diyos. Pero yung tao may takot sa Diyos, hindi siya gagawa ng kasamaan. Hihiwalay siya sa kasamaan, lalayuan niya. Kasi may takot siya sa Diyos. Tuloy ang basa. Ngunit ang mangmang ay nagpapakilalang palalo at timawa. O yung mangmang, hindi humihiwalay. Naglalaro pa, nakikipaglaro pa sa kasamaan. Palibasa'y palalo, mayabang, mapagmalaki. Walang Diyos para sa kanya. Siya Diyos, siya ang hari. Yan ang taong mangmang. Hindi nakakaunawa, timawa. Walang nalalaman. So nakita natin yung kahalagahan ng takot sa Panginoon. Ang pagkatakot sa Diyos ay nakapag-i-impluensya sa mga tao na umiwas sa kasalanan. At umiwas sa lahat ng anyo ng kasalanan. Sa pamagitan ng paraan na ito, sa pamagitan nito ay tinatalikuran ng isang tao ang kasalanan at kasamaan at lumalayo siya rito. Pero pag ang tao ay walang takot sa Diyos, yan ang magiging dahilan. Katunayan nga, yan ang palaging dahilan kung bakit ang tao ay nakakagawa ng kasamaan at kasalanan. Kasi wala silang takot sa Diyos. Basahin natin ang Romans chapter 3. Roma Kabanata 3. Doon sa tanong na bakit ang tao walang takot na gumawa ng kasamaan. Kung pumatay ng tao, kala mo pumapatay lang ng langgam. Kung gumawa ng kasamaan, lalo na korupsyon sa gobyerno, ganun-ganun na lang. Hindi man lang nababagabag, hindi man lang nakukonsensya. In short, kung gumawa ng kasalanan, parang iniinom lang ang kasalanan na parang tubig. Parang lumalaklak lang ng tubig. Ganun lang simple sa kanila, walang kaabog-abog, walang nararamdamang anumang konsensya, natural lang sa kanila. Bakit ganon? Ito ang sagot, Romans chapter 3, verse 10. Gaya ng nasusulat, walang matuwid. Wala kahit isa. Ano pa? Walang nakatatalastas o walang nakakaunawa. Mga timawa nga kasi. At kaya naman timawa kasi nga walang karunungan. Nakita nyo? Pag ang tao walang karunungan, timawa ang tawag. Walang nakatalastas, hindi nakakaunawa eh. Walang humahanap sa Diyos. Silang lahat ay nagsilihis. Ayan, nagkanya-kanya ng daan. Sa halip na yung daan ng Diyos ang tahakin, ay gumawa siya ng sarili niyang daan. At yun ang kanyang nilakaran. At sinasabi niya sa kanyang sarili, ito nga sarili kong daan, gagawin ko kung ano man ang gusto kong gawin at walang pwedeng magbawal sa akin. Yan ang tao. Kaya kahit na mali, kahit na masama ang kanyang ginagawa sa paningin ng Diyos para sa kanya, tama pa rin yun at hindi siya mapipigilan. Walang makapagpipigil sa kanya. Maski Diyos. Yan yung taong walang takot sa Diyos. Nagsilihis ng landas, magkakasamang nawala ng kasaysayan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Bakit ganon? Verse 13, nadagdagan pa.
Ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas. Nagsigamit ng daya sa pamagitan ng kanilang mga dila. Ang kamandag na mga ulupong ang siyang nasa ilalim ng kanilang mga labi. Ito pa, kumbaga kulang pa yan, kung kulang pa yan, ito pa, dinagdagan pa nila ang kanilang mga kasama at kasalanan. Ang kanilang bibig ay puno ng panunumpa o pagmumura. Ang lumalabas sa mga bibig, puro panunumpa, cursing, pagmumura, masasamang salita, na pagka nagkausap naturalan sa kanila yun. Habang nag-uusap, nagmumurahan Nakarinig na kayo ng ganun tao? Ang bihira yan. Walang salita na walang PTI. PTI na yan. Ang bihira yan. Ang kanilang bibig puno ng panunumpa at ng kapaitan. Ang kanilang mga paa ay matuling sa pagbububo ng dugo. Ano ibig sabihin yan? Madali para sa kanilang pumatay? Parang pumapatay lang ng langgam Okay ng ipis. At proud pa yun Pinagmamayabang pa nun. Pare, ilan na napatay mo? 5 5 lang? Wala ka sa akin. Ako 10. Bira yan. Contest Sabi ng isa, wala kayo. Sa lolo ko. Lolo ko, 1,000 ang pinatay. Ha? Tirador ang lolo mo. Kailan? Panahon ng hapon. Dami napatay na hapon ang lolo niya. Pinagmamayabang pa ba yun? Dapat bang ipagmalaki yun? Di ba dapat ikahiya yun? Dapat yun ikalungkot. Pinagmamayabang pa 16. Kagibaan at kahirapan ang nasa kanilang mga daan. At ang daan ng kapayapaan na hindi nila nakilala. Walang kapayapaan, puro violence. 18. Bakit? Lahat yan ay bakit? Ba't nagagawa ng tao? Ayan ang sagot, verse 18. Walang pagkatakot sa Diyos sa harap ng kanilang mga mata. Yan ang pinakaugat at dahilan kung bakit ang mga tao ay nagpapatuloy sa paggawa ng kasamaan. Kaya laganap ang kasamaan. Kasi ang tao walang takot sa Diyos. Nakita natin. Hindi mo mapipigilan yan. Habang ang tao ay walang takot sa Diyos, patuloy na gagawan tao ng kasamaan. At hindi mawawalang kasamaan dito sa lupa. Dahil mga tao walang takot sa Diyos. Palala pa yan ang palala. Paggrabe ng paggrabe. Proverbs chapter 3 verse 7. Balik tayo sa Proverbs. Proverbs chapter 3 verse 7. Huwag kang magpakapanta sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon. At humiwalay ka sa kasamaan. Ito yung magkasunod, yung takot sa Panginoon at paghiwalay sa kasamaan. Kasi nga, ang taong umihiwalay sa kasamaan, may takot sa Panginoon. Again, sabi ng ating binasa, huwag kang magpakapanta sa sarili mong mga mata o sa iyong sariling mga mata. Ibig sabihin, kumikilos ng hiwalay sa Diyos. Ibig sabihin, hindi nagtitiwala sa Diyos. Ibig sabihin, hindi niya nakikilala ang Diyos o kaya hindi niya kinikilala ang Diyos o kaya hindi siya humihingi ng tulong at direksyon sa Diyos. Para sa kanya, walang Diyos. Siya ang Diyos. Kaya siya nagpapakatalino sa sarili niyang mga mata. Bumabatay siya sa kanyang judgment, sa kanyang paningin. Kung ano ang mabuti sa kanyang paningin, yun ang gagawin niya kahit mali. At kung ano ang mali para sa kanya, yun ang hindi niya gagawin. Pero sa paningin ng Diyos, yun yung tama. So hindi maasahan yung kanyang sariling mga mata bilang judge. Dapat ang Diyos ang magja-judge. Ang Diyos ang magsasabi kung ano makabubuti sa iyo
Ang Diyos din ang magsasabi ko ano ang makakasama sa iyo sapagkat ang Diyos ang nakakaalam ng lahat, hindi ikaw. Kaya nga tayo may Biblia eh. Ang Biblia ang magtuturo sa atin kung anong mabuti at kung anong masama. Nagagawin natin yung mabuti at huwag natin gagawin at iiwasan natin kung anong masama. Magpaturo tayo sa Biblia. Magpaturo tayo sa Diyos. At huwag nating akalain na alam na natin ang lahat. Yun ang tawag sa nagpapakatalino sa kanyang sariling paningin. Akala niya yung nakikita niya yung tama, yung pala mali. At yung mali na nakikita niya para sa kanya, yun yung tama. Mahirap mag-rely dyan. Dapat mag-rely tayo doon sa supreme authority na walang iba kundi ang Diyos. At ang kanyang salita, the Bible. Pag tayo sumunod sa Bible, titiyakin sa atin ng Diyos, hindi tayo maliligaw. Tamang landas ang tatahakin natin. Pag tayo sumunod sa Bible, sa instruction ng Diyos, sa kanyang counsel. Kaya kung gusto mong maging pantas, makinig. Makinig. Huwag mong babaliwalain yan. Mahalaga yan. Napakagandang mga katuruan, payo, utos na pagka ginawa mo, makikinabang ka. Bubuti at gaganda ang iyong buhay. See? Huwag kang magpakapanta sa iyong sariling mga mata. Kasi ang tao, gamit ang kanyang sariling judgment, paningin, akala niya, yung landas na tinatahak niya, tama. Yung pala'y mali. Katulad ng sinabi rito sa Proverbs chapter 16. Proverbs chapter 16 in verse 2. Proverbs 16 verse 2. All the ways of a man are clean in his own eyes. You see that? Malinis sa sarili niyang paningin. Malinis sa kanyang mga mata. Sa sarili niyang mga mata. Meaning to say, in his own thinking, in his own judgment, tama ang ginagawa niya. Pero hindi po sa Panginoon. Sabi diyan, but the Lord weigheth the spirits. Panginoon tumitimbang kung tama nga yun o hindi. Siya ang final judge. Sa Tagalog, ang lahat ng mga lakad ng tao ay malinis sa harap ng kanyang sariling mga mata. Pero how about in the eyes of God? Tama kaya? Kung ang Diyos kaya mag-judge sa ginagawa mo, tatama kaya in the eyes of God? Kaya huwag magpakapanta sa sariling paningin. Huwag mong babaliwalain ng Diyos. Huwag mo siyang ihiwalay sa buhay mo. Siya magsasabi sa iyo kung anong tama at kung anong mali. Siya magsasabi sa iyo kung anong mabuti at kung anong masama. Dahil ang Diyos ang nakakaalam ng lahat. Kaya kung tayo mga pantas, makikinig tayo sa Kanya. Tama? Kung gusto natin maging maayos ang ating buhay, makinig tayo sa Diyos. Dahil kahit kailan, hindi tayo dadali ng Diyos sa mali. Dadali niya tayo sa tama. Kaya nga may salita ng Diyos. Kaya nga may kawikaan. Galing din naman ito sa Diyos. Binigay lang naman niya ito kay Solomon eh. Diba? At ngayon naman, si Solomon bilang mangaral, tinuturo niya. Kaya pakinggan natin. Makinig tayo. Mag-attain tayo sa wise counsel para yan sa ating kapakana. Huwag tayo magpakadunong sa sarili nating mga mata. Tingnan niyo ang talatang 25. May daan na tila matuwid sa tao. Tila matuwid. Pero hindi. Akala lang niya matuwid. You see? There's a way which seemeth right. Notice those words. Seemeth right. Tila matuwid. Mukhang matuwid. Pero, nagkamali siya kasi ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. You see? Pero alam ng Diyos yan na ang dulo niyan kamatayan. Kaya nga ang Diyos nagbibigay ng warning. Wag! Huwag kang tutuloy. Stop! Return! About face!
Ngayon, pag makikinig ka, pantas ka. Kasi hindi ka mapapama. Pero pag hindi nakinig ang tao, nagpatuloy, yun yung tanga. Yun yung hangal. Gusto niya kapahamakan. O sige, wala gusto mo eh. Huwag ka makinig. Kapahamakan ang mangyayari sa iyo. You see? So ngayon, naintindihan na natin yung contrast ng pantas at hangal. Yan. Mamaya, i-summarize natin yan. Yan. Tanda natin, karunungan ng lumayo sa kasamaan. Sa kasamaan ng kasalanan, at sa gayon mula sa lahat ng iba pang kasamaan, kailangan magkaroon tayo ng makadiyos na paninibugho para panatiliin ang isang katakutan o pagkatakot sa puot ng Diyos. Di ba tayo natatakot sa Diyos? Di ba tayo natatakot sa kanyang galit? Gusto ba nating magalit ang Diyos sa ating buhay? Pero ang taong may katalinuhan, meron siyang makadiyos na paninibugho, pinapanatili niya sa kanyang puso yung pagkatakot sa Diyos, lalo na sa galit at puot ng Diyos, para matakot na lumapit sa mga hangganan ng kasalanan o yung pag-aali-aligid ka pa, mag-aali-aligid ka pa doon. So para maiwasan yan, dapat magkaroon ng takot sa Diyos. Katulad ng bawa ni Nehemias, hindi magawa ni Nehemiah ang ginawa ng iba. Bakit? Dahil mayroon siyang takot sa Panginoon. Basahin natin yung kanyang ginawa. In Nehemiah chapter 5 verse 15. Si Nehemiah isang lingkod ng Panginoon. Siya ang namuno sa Israel matapos na sila'y nakalabas mula sa pagkakabihag sa Babylonia ng 70 taon. Nakabalik sila sa kanilang lupang sinilangan, Huda, sa siyudad ng Jerusalem. At itinayuho nila doon yung pader ng Jerusalem. Now, sabi ng Nehemiah chapter 5 verse 15, ngunit ang mga dating tagapamahala na una sa akin, sabi ni ito isinalaysay, parang diary ito ni Nehemiah. Nagkwento siya. Sabi niya, ngunit ang mga dating tagapamahala na una sa akin ay naging pasan sa bayan at kumuha sa kanila ng tinapay at alak bukod sa 40 siklong pilak. Yan. Anong tawag dito? Tong. Anong tawag dyan? Humingi ng lagay. Oo, pati ng kanilang mga lingkod ay nagpupuno sa bayan. Ngunit ang gayon ay hindi ko ginawa. Bakit? Dahil sa takot sa Diyos. Kita mo, straight kasi si Nehemiah. Hindi siya nangingikil. Nangingikil. Hindi siya nanglalamang ng kanyang kapwa. Yung mga nauna sa kanyang leader, kasi may mga nauna nang bumalik sa Jerusalem eh. Yung pinamunuan, yung mga tao, nangikil. Humingi ng tong. Ay nung si Nehemiah nang namuno, hindi niya ginawa yun. Bakit? Dahil meron siyang takot sa Diyos. Kita nyo, pag ang tao may takot sa Diyos, hindi siya gumagawa ng kasamaan. Hindi siya nanglalamang ng kanyang kapwa. Sino pa ang taong kilala niyo na may takot sa Diyos? Si Job. Basahin natin ang Job, Kabanata 1. Job chapter 1. Yan. Verse 1. May isang lalaki sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Job, at ang lalaking yaon ay sakdal at matuwid at natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. Nakita niyo? Pag ang tao may takot sa Diyos, humihiwalay siya sa kasamaan. Kaya importante na magkaroon ng takot sa Diyos. Saan ang gagaling ang takot sa Diyos? Hindi sa Diyos. Pag-pray natin, sisidlan tayo ng Diyos palagi ng kanyang takot. Yung ating mga puso'y lagyan ng Panginoon ng takot sa Kanya.
para tayo ay humiwalay sa kasamaan at tayo ay mananatili sa Diyos na sumusunod. Ang pagkatakot sa Panginoon upang lumayo sa kasamaan, yan po ay tunay na karunungan at pangunawa. Ang mayroon nito ay tunay na matatalino. Basahin natin in Job 28, verse 28. Job 28, verse 28. At sa tao ay sinabi niya, narito ang pagkatakot sa Diyos ay isang karunungan. You see? Napakaliwanag. It will be wisdom for you if you fear God. There is wisdom in the fear of God. At ang paghiwalay sa kasamaan ay pagkaunawa. Ang makatwid pala yung mga taong hindi nakakaunawa, no? Hindi humihiwalay sa kasamaan. Yung palang taong hindi humihiwalay sa kasamaan, walang unawa. Timawa ang tawag. Walang katalinuhan. Sige, gusto mo ng kapahamakan? Sige, magpatuloy ka sa kasamaan. Gumawa ka ng mali, huwag kang gumawa ng tama. Tapos ka. Yan ang taong hangal. Gusto nang matapos. Alright. Ba? Pero yung hangal, ay sige, diretso lang. The fool rageth and is confident. So nakita natin, ang taong pantas may takot sa Panginoon. So nakakailan na tayo? 3. Una, ang taong pantas, open sa pag-aaral, sa pakikinig, sa learning. Pangalawa, ang taong pantas, sumusunod sa utos. Pangatlo, ang taong pantas ay may takot sa Panginoon. At ang pang-apat, ang taong pantas ay maingat sa kanyang mga salita. Pag nagsalita siya, maingat. Pili lang ang mga sasabihin niya. Basahin natin ang chapter 16, verse 23. Proverbs chapter 16, verse 23. Ang puso ng pantas ay nagtuturo sa kanyang bibig. Yeah. Bakit nagtuturo ang kanyang bibig? Na magsalita ng tama. Kung anong dapat sabihin, kung kailan dapat sabihin, at kung papaano dapat sabihin. Yan ang quality ng isang taong pantas pagdating sa kanyang pagsasalita. At nagdaragdag ng katutuhan sa kanyang mga labi. Yon ay isang taong matalino sa puso. Tulad ng sa verse 21. Ang pantas sa puso. Ang taong matalino sa puso. Kasi may matalino dito lang eh. Hanggang dyan lang, hindi dito. Saan nilagay ng Panginoon ang katalinuhan ni Solomon? Sa puso. Hindi lang dito. Sa puso. Ang pantas sa puso ay tatawaging mabait o may unawa o matino. At ang katamisan sa mga labi ay nagdaragdag ng katutuhan. So ituturo sa kanyang puso o ituturo, ng kanyang puso sa kanyang bibig kung ano ang sasabihin, kung kailan ito sasabihin, at sa harap nino niya sasabihin. Again, chapter 15 verse 2. Chapter 15 verse 2. Ang dila ng pantas ay nagbabadya ng tuos ng kaalaman. Gumagamit ng kaalaman sa tamang pamamaraan. Ngunit ang bibig ng mga mangmang ay nagbubugso ng kamangmangan. Yung mga padalos-dalos kung magsalita. Hindi man lang iniisip yung sasabihin. Kung yung ba'y makakasakit, kung yung ba'y tama, kung yung ba'y angkop, kung yung ba'y nararapat. Padalos-dalos yan ang taong mangmang. Walang preno.
Kahit pa sabihin mo, tama yung sinasabi niya eh. Pero sa maling oras, sa maling pangyayari, sa maling sitwasyon, sa maling pagkakataon, hindi yan tanda ng katalinuhan. Tanda yan ng kamangmangan. Yan ang pag-aaralan natin mga kapatid, paano tayo magsasalita ng tama. Ganun pala yun. Hindi lang basta magsasalita. Ano? Ay, mahirap-hirap pag-aralan yan. Kasi, sabi ni Santiago, ang hayop, napapaamo. Ang timon ng barko, napipihit. Pero yung dila, naku, mahirap paamuin yan. Mahirap kontrolin. Aminado naman tayo dyan mga kapatid. Kadalasan pag tayo nagsalita, reckless. Tama? Pagka pala ganun, tanda yan ng kahangalan. Mahirap, di ba? Pag-aaralan yan. Kung nais natin maging pantas, dapat apply natin. Mahirap to. Pero kailangan gawin. Kung paano ang puso ng isang matalino at mabuting tao ay puno ng kapaki-pakinabang na kaalaman, sibil, moral, at espiritual, kaya siya nag-iingat sa mga sinasabi ng kanyang dila. Kung ang puso ay tama, kung ang puso ay pantas, tuturuan ng puso ang dila na maging sibil, maging moral, maging espiritual, magkaroon ng tamang kaalaman. Kaya ang mangyayari, pag siya'y nagsalita, siya'y magsasalita sa tamang mga panahon at oras, sa tamang mga lugar, at sa tamang mga tao. Iaangkop niya ito sa kanyang kalagayan o sa kanilang kalagayan. Nang sa gayon ay para sa kanilang kaginawaan, kapakinabangan, pagpapatibay, para sa kanilang ikatututo o pagtuturo at pagbibigay ng biyaya sa kanila. Ito ang paggamit ng kaalaman na mahusay. Mahusay na paggamit ng kaalaman. Pero ang bibig ng mangmang ay nagbubugso ng kamangmangan. Sa salita pa lang niya, malalaman mo na yung taong yun mangmang. Na ang puso niya ay mangmang. Sapagkat kung anong laman ng puso sa bibig na ibubulalas. Pag ang puso ay may katalinuhan, tamang salitang lalabas sa tamang panahon at sa angkop na tao. Pero pag ang puso ay puno ng kahangalan at kamangmangan, naku, walang preno. Lalabas yan sa bibig. At mahalata na yung taong yun, hangal. Yun yung mga taklesa kung tawagin. Hindi nag-iisip sa mga sinasabi. Nakikita, nalalaman sa pamamagitan ng mga pananalita. But the mouth of fools poureth out foolishness. Ang salita ng hangal ay nagpapakita ng kahangalan. So, apat na. Panghuli, a wise man accepts correction. A wise man accepts correction. Tumatanggap ng pagtutuwid. Hindi siya nagagalit pag siya ay nagkamali at sinasaway. Tinatanggap niya yan. Tingnan niyo ang sabi ng Kawikaan, Kabanata Siyam, Proverbs chapter 9, verse 8. Huwag mong sawayin ang manglilibak. Yung mga mangangantyaw, mga Alaska, mahilig mangantyaw, mahilig mamuna, mahilig mangutya, manghamak. Bakit? Kasi magagalit sa iyan. Baka, sabi diyan, ipagtanim ka niya o baka mamuhi sa iyo, kasuklaman ka, kamuyan ka. Pero sawayin mo ang pantas at kanyang iibigin ka. Nakita niyo? Ang sarap pala kung mga kaibigan mo, mga pantas, ano? Wala kang kaproblema. Pag sinaway mo, magpapasalamat pa sa iyo. Salamat, friend, ha? Ikinurek mo ako.
Salamat, kaibigan, itinama mo ako. Talagang loves na loves kita. Kasi loves mo ako eh. Ayaw mo akong mapahama. Yan ang ibig sabihin niya. Sawayin mo ang pantas at kanyang iibigin ka. Kapag sinaway mo ang taong pantas, kapag sinaway mo ang taong matuwid, o kaya kapag itinuwid mo ang isang tao sa kanyang pagkakamali, at nagalit sa iyo, tandaan mo, yung taong yung hangal yun. Hangal yun. Ang taong pantas, tumatanggap ng koreksyon o ng pagtutuwid. Ito pa ang sabi ng Kawikaan 17, talatang Gs. 17:10, ang saway ay nanasok na taimtim sa isang nag-uunawa. Ang taong pantas may unawa. Kaya pagka itinama mo siya sa kamalian mo, unawa niya. Kaya hindi magagalit mo. Kasi naintindihan niya, mali nga naman talaga siya. Kaysa isang daang hampa sa mangmang. Kahit ang mangmang, hampasin mo ng hampasin. Kasi nga mali. Hindi aamin yan. Magagalit pa yan sa'yo. Re-resbakan ka niyan. See? Mas may pa, sawayin mo ang taong pantas kaysa sa taong mangmang. At ngayon, alam na natin kung sino ang taong pantas, sino ang taong mangmang. Pagdating sa larangan ng pagsasaway. Pag yung taong yun natuwa, na-appreciate niyang ginawa mo, nagpasalamat pa sa'yo, taong pantas yun. Marunong umunawa yun. Pero kung nagalit sa'yo, muna. Yun yung taong hindi tumatanggap ng pangaral, ng aral, ng turo, ng utos. Hangal yun. Wala ka na maasahan dun. Ganun siya. Ang saway ay nananasok o nanasok na taimtim sa isang nag-uunawa. A reproof entereth more into a wise man than 100 stripes into a fool. Ang taong pantas ay determinadong tanggapin ng may kabaitan ng saway ng sino mang matuwid. Gaya ng ginawa ni David nang siya ay sawayin ni Propeta Nathan. Di ba sinaway ni Nathan si David? Dahil nangalunya siya, gumawa siya ng kasalanan laban sa Diyos. Tandaan nyo, hari yung sasawayin ni Nathan, ha? Kaya hari, kahit anong gawin niya, magagawa niya eh. May kasabihan, utos ng hari, hindi mababali. Pero pinakita ni David na siya isang pantas na hari, hindi siya hangad. Kasi nung sinaway siya ni Nathan, hindi siya nagalit. Tinanggap niya. Dahil si David, may unawa. Pero pwede niyo sabihin kay, huwag mo kong akusahan! Wala kang katibayan. Kawal! Pugutan ng ulo yan. Patay si Nathan. Kayang gawin ni David yun. Kung si David ay nagpakahangal, gusto niya itago kasalanan niya, palibasa nga si David, hindi hangal. Pantas na hari siya. Malambot ang puso niya. Kasi nga meron siyang takot sa Panginoon. May takot siya sa puso para sa Panginoon. Tinanggap yan ni David. Nung sinabi ni Nathan, ikaw ang taong iyon. Bira. Kinalabutan si David eh. Natakot siya sa Panginoon. At tinanggap niya anuman ang kanyang kaparusahan. Anumang parusa ginawad sa kanya ng Diyos, tinanggap niya. Nang mayroong buong pagpapakumbaba at pagsisisi. Yan ang tao may takot sa Diyos. Basahin natin Psalm 141. Yan, mula kay David. Psalm 141. Psalm 141 verse 5. 141 verse 5.
Sugatan ako ng matuwid. Ayan, si David yan, nagsasalita. Sugatan ako ng matuwid. Magiging kagandahan pa ng loob ko. Kita mo? At sawayin niya ako. Magiging parang langis sa ulo. Ano yun? Parang gamot. Yung langis kasi, nagsisilbering gamot yan eh. Gamot sa ulo. O kaya ay karangalan. Kasi yung mga hari, pagka napiling hari, binubuhusan ng langis. Karangalan. So sa kanya, pag siya raw ay, kapag daw siya ay sinaway, ituturing niyang karangalan, pribilehiyo, na siya itinama, itinuwid. Langis sa kanyang ulo yan. Huwag tanggihan ang aking ulo, sapagkat sa kanilang kasamaan ay mamamalagi ang dalangin ko. Yon, tinatanggap ang pagtuwid, ang pagsasaway. Ang gayong mga matalino sa espiritual, yan ay magpapasalamat sa pagsaway at mamahalin at pahalagahan sila dahil sa kanilang katapatan at katuwiran at dahil sa kabutihan ng kanilang tinatanggap o tinatanggap sa pamagitan nito. So yan ang mga matatalino o katangian ng matalino. Una, ang taong pantas ay open sa pagtuturo. Ang taong pantas ay tumatanggap ng utos. Ang taong pantas, na itutuwid po yan, tumatanggap ng correction. Ang taong pantas ay may takot sa Panginoon. At ang taong pantas, maingat sa kanyang pananalita. Yan ang taong pantas. So nakita natin ang pagiging pantas sa Biblia, hindi katulad ng pagiging pantas ng sanlibutan. Sa sanlibutan, pag ang tao maalam sa math, science, maraming nalalaman, matalino. Pwede kasi ang tao matalino pero hangal siya. Matalino lang yan sa laman pero hindi sa Diyos. Iba kasi ang wisdom of God sa wisdom of this world. Yung wisdom of this world, sa laman yan eh. Sa sanlibutan yan. At nagpapalalo ng tao. Pero ang karunungan o katalinuhan ng Diyos, ibang klase yun eh. Yun yung ina-apply yung nalalaman. Kasi meron taong matalino, maraming alam, pero hindi niya ina-apply yung kanyang nalalaman. Halimbawa, merong isang lalaki, kumuha siya ng kursong engineering, so nagkalap siya ng mga kaalaman tungkol sa pagiging inhinyero. Graduate siya na summa cum laude. At nakagawa siya ng mga magagandang building, magagandang kalsada, magagandang tulay. Ginamit niya yung kanyang nalalaman. Kaya, ang tawag sa kanya, taong matalino. At dahil dyan, yumaman siya, di ba? Yon. So, yung natutunan niya sa paaralan, in-apply niya. In-apply niya. Ginamit niya sa tamang paraan. Pero halimbawa, ganito. Nag-aral siya ng engineering, graduate siya summa cum laude, naging engineer siya ng gobyerno. Matalino siya. Pero yung talino niya, ginawa niya sa kasamaan. Naging corrupt. Oo, yumaman nga siya. Ginamit niya yung talino niya, yung natutunan niya sa pagiging engineer. Kaya lang, ginamit niya sa corruption. Yumaman siya kasi sa mga ginagawa niyang mga infrastructure substandard. Ayan, laki ng kickback, laki ng pera. Yumaman siya. At hindi lang basta mayaman. Naging milyonaryo, multi-millionaire. Dahil sa talino niya, yung ba sasabihin nating talino?
Dahil yung sa kanyang kasamaan, kahangalan at kamangmangan. Sa paningin ng Diyos, hindi yung taong matalino. Hangal yun. Matalino ka, ginamit mo sa kasamaan, corruption. Ganyan din ang mga politiko. Magagaling academically, mga nakatapos ng law. Kaso ginagamit nila talino nila sa corruption eh. Matalino yun? Mga hangal yun. Ganon din yung doktor, nag-aral ng medisina. Matalino yung doktor kung in-apply niya yung kanyang talino sa paggawa ng kabutihan. Marami siyang pasyenteng napagaling, nagamot, marami siyang natulungan. Pero kung gagamitin niya yung kanyang talino bilang doktor sa pagpapayaman, lolokohin niya mga pasyente niya, hindi niya tuturuan ng tamang kalusugan, hindi matalinong doktor yun. Hangal na doktor yun. Diba? Lalo na yung mga doktor na walang alam, kundi puro gamot, gamot, gamot. Hindi naniniwala sa natural way ng pagpapagaling. Matalino yon? So ano nakita natin? Ang tamang katalinuhan, ang tunay na katalinuhan ay yung tamang pag-apply ng nalalaman na makikinabang ang karamihan sa kabubuti at kapakanan ng iyong kapwa. Yung nalalaman mo, i-apply mo para sa iyong kabutihan at kabutihan din ng iyong kapwa. Kinakailangan yung nalalaman mo, hahantong yan sa maayos, tama, at mabuting buhay. Yun ang tunay na katalinuhan. Mag-aral para tumalino. Para yung natutunan, gawin. At pagka ginawa, gaganda, giginhawa, makikinabang, tatama ang buhay. Yun ang katalinuhan. Itong mga pinag-aaralan natin, pag ito in-apply natin, magdudulot ng magandang buhay, ng kabutihan, hindi ka dadalhin sa kasamaan, hindi ka dadalhin sa kapahamakan. Yun ang tunay na katalinuhan. Katulad ng ipinaliwanag ni Santiago, sinong matalino? Basahin natin sa James. Sa James chapter 2. Chapter 3. James chapter 3 verse 13. James chapter 3. Bilang pagtatapos, ito ang tunay na katalinuhan. James chapter 3 in verse number 13. Basahin ko sa Tagalog. Sinong marunong at matalino sa inyo? Yan ang tanong. Ito, paliliwanag ni James kung anong ibig sabihin ng katalinuhan at karunungan. So sabi niya, tatanong siya, sino ang marunong at matalino sa inyo? Ipakita niya. Paano? Sa pamamagitan ng mabuting kabuhayan, ang kanyang mga gawa sa kaamuan ng karunungan. What is this? It's the application of what you have learned. Not only application, but right application of what you have learned so that life will become good. It will become good. Anin mo yung nalalaman mo, hindi mo naman ginagawa, hindi mo naman na-apply. Di wala din. Naturingan kang matalino, wala namang kabutihan sa buhay. Kahit ba yumaman ka, kahit na successful ka, maunlad ka, masama ka naman. Hindi yan katalinuhan. Kahangalan yan. Tuloy ang basa. Sabi ni Santiago, ngunit kung kayo'y mayroong mapapait na paninibugho at pagkakampi-kampi sa inyong puso, ay huwag ninyong ipagmapuri o ipagmayabang at huwag magsinungaling laban sa katotohanan.
Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman, sa dyablo. Yan ang katalino galing sa lupa, katalino galing sa laman, galing sa dyablo, hindi galing sa Diyos. Kung nag-aaway-away, nagkakampi-kampi, anong pinakikita rito? Kandak, tamang asal, tamang ugali, tamang pamumuhay. Diyan nakikita ang talino. Naunawa natin? Diyan nakikita ang talino ng isang tao. Sa asal. Mabuting asal. 16. Sapagkat kung saan mayroong paninibugho at pagkakampi-kampi, ay doon mayroong kaguluhan at lahat ng gawang masama. Ito ang tamang karunungan. Ito yung tunay na karunungan. 17. Ngunit ang karunungang buhat sa itaas ay una-unay malinis, saka mapayapa, banayad, madaling panaingan, madaling lapitan, nakikinig sa daing, umuunawa, tumutulong, puspos ng kaawaan at ng mabubuting bunga, walang inaayunan, walang pagpapaimbabaw, at ang bunga ng katuwiran ay natatanim sa kapayapaan sa mga nagsisigawa ng kapayapaan. Yan ang tunay na karunungan. Nasa pamumuhay, sikapin natin yan. Ano mang itinuturo sa atin ng Panginoon, apply natin. Makikinabang ka. Gaganda, bubuti, aayos ang ating buhay. Naway bigyan pa tayo ng Panginoon ng karunungan. Turuan pa tayo ng Panginoon at tayo na may magpaturo. Tayo ay magpaturo. Gawin natin ang mga iniuutos at itinuturo sa atin ng Panginoon. Pagpalain ng Panginoong Diyos ang mensahe sa atin pong mga puso. Tutuloy po natin yan sa susunod nating pag-aaral. Book of Proverbs. Tayo dumulog sa Diyos sa panalangin. Dakilang Diyos na banal, makapangyarihan at kataas-taasan sa lahat. Salamat sa inyong mga aral, salamat sa inyong mga katuruan, napakaganda, na kung ito lamang ay pahalagahan namin dahil pang ginto at pilak. Ito ang magbibigay sa amin ng maayos, masaya, tamang pamumuhay dito sa lupa. Kaya naway naging paraan to para mabuksan kami, na simula ngayon magiging bukas kami sa inyong mga turo, sa inyong mga pangaral, sa inyong mga payo, at sa inyong pong mga pautusan. Ipakita niyo sa amin kung ano na ang kalalagayan ng aming buhay. Kung kami ba ay nasa tama o nasa mali. Kung kami po ba ay nasa maayos o nasa magulong kalalagayan. Tanging kayo lang ho ang makapagsasabi at makapagtuturo niyan sa amin. Kasi hindi kami pwedeng manangan sa sarili naming paningin o sarili naming judgment. Kasi baka kami dayain lang ng sarili naming mga puso. Ang iyong mga salita ang siyang tamang guide, panuntunan at pamantayan. Kaya pakita niyo sa amin, Panginoong Diyos, kung gaano kahalaga ang mag-aral ng inyong mga salita. Gabayan niyo kami. At sa ganoon, maging maayos, mabuti, maganda, maginhawa, matama, matuwid ang aming mga buhay, sapagkat yan ang inyong kagustuhan. Kaya turuan niyo kami maging bukas lamang sa inyong mga payo at aral. Mahabag kayo sa amin, kawain niyo ang aming pamilya, na buong pamilya ay susunod sa inyong mga salita. Na ang inyong mga salita magiging panuntunan, gabay at pamantayan ng aming mga buhay. Palain niyo po kami ang aming Diyos at lagi kayong mahabag sa amin. Ingatan niyo po kami, ilayo sa anumang kapamakan at sakuna. Paalala niyo sa amin ang iyong mga aral at katuruan kapag kami nakakalimot.
at patuloy kaming tuturuan. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon at Tagapagligtas na si Jesucristo, ito po ang aming dalangin. Amen. Awitin natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Magandang gabi sa ating lahat. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos. Tapos na ang ating banal na pagtitipon hanggang sa susunod nating pagtitipon. God bless us all.